Magandang araw mga bata. Narito na ang ating aralin sa Mathematics, Quarter 1, Week 5, Day 2. So, comparing numbers using greater than, less than, and equal to. Here is our objectives. So, ngayong araw ay tatalakayin natin ang pagkukumpara ng mga bilang at grupo ng mga bagay gamit ang salitang greater than, less than, at equal to. Pag sinabi natin greater than, ibig sabihin nito mas mataas. So parang hindi ito nalalayo sa lesson natin ng day 1 using more than. No? Yan. Pag sinabing more than, ito yung katumbas ng greater than. Then less than, ito hindi na bago. Mas maunti. At pag sinabi nating equal to, pareho. Ito yung katulad ng as many as dun sa day 1 natin na aralin. So kung natutunan nyo yung aralin natin nun, hindi na kayo mahihirapan. So sa ating aralin, noong nakaraan, ginamit natin ang salitang more than at as many as upang pagkumparahin ng mga bagay. So, papalitan natin yung more than ng greater than at equal to ang ipapalit natin sa as many as. Ngayon, nais kong sabihin ninyo kung ano-ano mga bilang ang aking ipapakita. Ito. Yan. Anong number to? 6, 11, 10, 14, 9, 5, 15, 2, 20, 7, 19, 16, 18, 4, 13, 12. Ngayon, kumparahin natin ang 5 at 2. Paano nyo pagkukumprahin ng mga number na 5 at 2? Nung ating nakaraang aralin, ng day 1, sinabi ko na dapat una yung titingnan yung ibinigay na number. So, dito sa dalawa, alin ba ang nauna? 5 or 2? Una ang 5. Naunang ibigay yung 5. So ngayon, tingnan natin yung 5. Eto bang 5 ay mas marami o mas malaki o mas maunti sa 2? Kung ang sagot nyo ay mas marami, tama kayo. So dahil nauna ang mas malaking number, ano bang ginamit natin nung una? More than. So ngayon, anong kapalit ng more than? Ang kapalit ng more than ay greater than. So, yung 5 is greater than 2. Sa Tagalog, ang 5 ay mas malaki sa 2. Next, eto naman, binaligtad natin. Nauna yung 2 kesa sa 5. Kanina, nauna yung 5 kesa sa 2. So, ang nauna ngayon is 2. So, ano ba itong 2 sa 5? Ang 2 ba ay mas malaki o mas maliit o kapareho lang ba ng 5? Kung ang sagot nyo ay mas maliit ang 2, tama kayo. So, dahil mas maliit ang 2, anong gagamitin natin? Greater than, less than, or equal to? So, ito ay less than. Is less than 2 is less than 5. So, sa pagbilang, habang nagbibilang tayo mula 1 hanggang 10, ang mga numero ay tumataas ng 1. Ibig sabihin, ang 1 na dadagdagan ng 1 ay 2. Ang 2 na dadagdagan ng 1 ay magiging 3. Ang 3 dadagdagan ng 1 magiging 4. Ang 4 na dadagdagan ng 1 ay 5. At yung mga kasunod. Kaya masasabi natin na ang 5 is greater than 2. Ayan. Dahil ito ay 3 more than o mas marami ng 3 sa 5. So, nung ating mga nakaraang aralin, naalala niyo pa ba yung 1 more and 1 less? Pag sinabi nating 1 more, mas marami lang siya ng isa. Pag sinabi nating 1 less, mas maunti ng isa. Dito, hindi na, no? Kahit gaano karami, kahit gaano kaunti. Pwedeng 2 more, 3 more, 4 more, 5 more, 6 more, at marami. Okay, kagaya nitong 5. So, ang 5, mas marami siya ng 3 sa 2. Kasi na ito yung 2, bibilang pa tayo ng 1, 2, 3, bago tayo makaabot sa 5. Ibig sabihin, mas marami ng 3 ang 5 kaysa sa 2. Ang mga bilang naman na nasa kaliwa. Ito yung kaliwa ng 2, kagaya ng 0 at 1 ay less than o mas maunti sa 2. Ibig sabihin, mga bata,
dalawang number lang ang mas maunti sa 2. At ito yung 0 at 1. Pero mas marami yung number na na greater than sa 2. Ayan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. May mga kasunod pa yan. Kahit mga 1 million, 1 trillion, 1 billion muna, 1 trillion, yan. Yun yung mga number na mas marami sa 2. So, ang dami nila, di ba? Pero ang mas maunti lang sa 2 ay 1 at 0. So, kung lahat ng bilang na nasa kanan ng 2, kagaya ng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ay greater than. Kagaya ng sinabi ko kanina. So, ngayon, nais kong pagkumparahin natin ang 6 at 9. So, ang 6 is less than. Bakit kaya is less than? O mas maunti? Kasi nauna ang 6. So, ang 6 ay mas maunti sa 9. Nauna yung mas maunting number o mas maliit na number. Kaya is less than. So, 6 is less than 9. Ngayon, pag pinagbaligtad natin, nauna yung mas malaking number o nauna yung 9, magiging is greater than. O, huwag kakalimutan ha, kapag nauna yung mas maliit na number, is less than. Kapag nauna naman yung mas malaking number, is greater than. O, makikita natin na ang 9 ay nasa kanan ng 6, kaya ito ay greater than. Ang 9 ay 3 more than din sa 6. Okay? Basta, kung ano yung nasa kanan ng mga number, yun yung greater than. Kung ano naman yung mga nasa kaliwa, yun yung less than. So, simula sa 6, bibilang tayo 1, 2, 3. Tatlo pa bago tayo pumunta sa 9. Kaya ang 9 ay 3 more than 6. Mas marami ng tatlo yung 9 kesa sa 6. Kaya, ang 6 ay mas maunti sa 9. 6 is less than 9. Yung 6 naman ay nasa kaliwa ng 9. O, ito yung 9, nasa kaliwa siya ng 6. Kaya, ito ay less than. So, yung mga number na tinutukoy, lahat ng nasa kaliwa nila, less than yun. At lahat naman ng nasa kanan nila, yun yung greater than. O, kaya ito naman, pag binilang natin pabalik, 1, 2, 3, aabot tayo ng 3 bago mag-6. So, ibig sabihin nun, 3 less than ang 9 o mas maunti ito ng 3. So, ang mga bilang na 0 hanggang 9 ay tinatawag nating number symbol. Okay? Yan. At yung mga simbolong ito ay tinatawag nating digits. Ang mga bilang na 0 to 9 ay 1 digit na bilang. Ito yun. O, pag sinabing 1 digit, isa lang number ang nakikita nyo. O, di ba? Etong mga nandito, 0 hanggang 9, isa lang yung nakikita nyong digit. Ang bilang naman na 10 to 99, o yung naka-green, lahat ng yan ay 2 digits na bilang. 2 digit yan. Tingnan nyo lahat, o, tigagalawa, magkakapartner na dalawa. Pero kung umabot na tayo ng 100, ilang digits kaya ito? Yan ay 1, 2, 3. Pag 100, 3 digits na yan. Okay? O, eto, 1-digit number. Etong lahat ng may green ay 2 digits number. So, 100 hanggang 999, 3 digits yun. So, yung 1,000, 4 digits na siya. Okay? Naintindihan nyo na ba ang ibig sabihin ng digit? O, sige nga. Ilang digit mayroon ang 62? O, eto yung 62. 2 digits yan. Ilang digit meron ng 5? Ito yung 5. 1 digit yan. Ilang digit mayroon ang 58? Ito yung 58. Yan ay 2 digits. Okay? Naiintindihan na ba? So, nakapagkumpara na tayo ng mga 1-digit numbers na 2, 5, 6, at 9. Upang hindi kayo malito sa pagtukoy kung ito ba ay greater or less than, kailangan alam ninyo ang sunod-sunod ng mga bilang. Kaya kung hindi pa kayo lubos sa nakakabilang ng 1 to 100 at hindi nyo pa 10, dapat magpa-practice kayo.
So, upang malaman kung ito ba ay greater than o less than, tingnan lamang ang unang bilang na ibinibigay o ang bilang na nasa A. O, ito yung nasa A. O, ito yung nasa A. So, ang nasa A ba ay mas maliit o mas malaki dun sa B? So, ito ay mas maliit. Ayan o, ito yung 5, nasa kaliwa siya. Kaya, mas maliit siya. So, kung ang bilang na nasa A ay makikita sa kaliwa ng bilang, ito ay is less than. So, 4 is less than 5. Pinagbaliktad natin. Nakita nyo ba? So, ngayon, kung ang bilang na nasa A ay makikita sa kanan ng bilang na ito, ayan, nasa kanan, ito ay is greater than, mas malaki. So, 5 is greater than 4. O, ngayon naman, paano kung ang number ay magkapareho kagaya ng 8 at 8? So, yung nasa A ay 8, yung nasa B, 8 din. Ano na kayang gagamitin natin? So, eto na. Dito na papasok yung is equal to. Ibig sabihin, 8 is equal to 8. Yung 8, kapareho siya ng 8. So, ito yung pinakamadali. Basta nakita nyo na magkapareho sila, equal to. Yan. O, kapag ang bilang sa set A at B ay pareho, ito ay is equal to. Kagaya ng 8 is equal to 8. 5 is equal to 5. 3 is equal to 3. So ngayon, sagutan nyo nga to. Alin sa mga bilang ang greater than 7? O, alin daw dito sa 9, 5, 2 ang mas malaki sa 7? So, ang sagot natin, 9. Ito yung 7. Yan. Ito yung 7. So, nasa kanan niya yung 9, kaya mas malaki ito. Okay? At yung 2 nasa kaliwa niya, although dito lang nakasulat sa taas, no? Pero pag pumunta tayo doon, pag ganyan, ayan, nasa kaliwa yun. So, etong nasa kanan niya yung 9, mas malaki. Next, alin sa mga bilang ang greater than 13, mas malaki sa 13? So, na ito yung 13. O, yan. Alin ang mas malaki sa 13? So, 14 ang sagot. So, ito yung nasa kanan niya, 14. Next, aling bilang ang greater than 16? Greater than 16. Okay, so ito yung 16. Alin ang nasa kanan niya? So, eto, 19. Okay, ayan, papunta sa kanan. Basta yung nasa kanan, lahat yun ay greater than. Eto, nasa kaliwa niya yung 12 at 13. Ayan, kung magkakaisang hanay sila, nasa kaliwa niya yung 12 at 13. So, dito, tingnan natin. Yan. Aling bilang ang less than 12? So, na ito yun na yung 12. Yan, may bilog na siya. So, alin ba dito ang mas maunti? 5, 15, or 20? So, the answer here is 5. Bakit? Mabilis itong malaman. 12 ay 2 digits. O, ito, yung 12, 2 digits. Samantalang ang 5, 1 digit lamang. So, ang 1 digit, mas maliit siya sa 2 digits. Samantalang itong ibinigay na to, parehong 2 digits. So, mas maliit yung 5. So, mabilis malaman kapag ang given ay 2 digits, tapos hinahanap yung mas maliit sa kanya, kapag may ibinigay na 1 digit, yun na yung sagot. Alin sa mga bilang ang less than 18? O, mas maunti sa 18. So, ito ay 16. O, ito yung 18. Tinuturo na niya. Nasa kaliwa daw niya. So, ito ay 16. So, ang bilang ay parehong 2-digit number. Kaya ito less than dahil makikita ito sa kaliwang ng bilang. Okay? Ito naman, ayan, alin sa dalawang bilang ang greater than? So, pipiliin nyo dito sa dalawang magka-partner kung alin ang greater than o mas malaki. 17 ba o 18 ang greater than? So, yun ay 18. O, dito naman sa blue,
Alin ang greater than? 9 or 4? So, yun ay 9. Sa 12 at 7, alin ang greater than o mas malaki? Yun ay 12. Very good. So, alin naman sa dalawang bilang ang less than? So, dito sa yellow, 10 at 20, alin ang less than? Mas maunti. So, we have 10. Sa kulay blue, alin ang mas maunti? 7 or 3? So, ito ay 3. Next, sa green, alin ang mas maunti? 12 or 19? Oh, less than. That is 12. Okay? So, ngayon, sagutan nyo to. Pagkumparahin ng mga bilang, pwede kayong kumuha ng show me board nyo, whiteboard, magic board, sulat ang letter ng tamang sagot, o pwede nyo na lang sabihin orally. Okay, 2, ipagkukumpara natin sa 5. Tandaan, ito ang unang titingnan, ha? Ito ba ay mas maliit o mas malaki dun sa kasunod? Anong sagot nyo? Kung ang sagot nyo ay B is less than, tama kayo. Kasi mas maunti o mas maliit yung 2 kaysa sa 5. Next, 5 and 15. So, nauna yung 5. So, itong 5 ay 1 digit, ang 15 ay 2 digits. So, kung ang sagot nyo ay B, tama kayo. So, mas maunti yung 5 sa 15, kaya is less than. Next, 17 and 17. 17 dito, 17 din dito. So, what is the answer? C is equal to, pareho sila. Next, 18 and 14. So, ang first number natin is 18. So, ito bang 18 ay mas malaki o mas maliit? Is greater than or is less than? C is equal to 14. Kung ang sagot nyo ay A, tama kayo. Very good. Next, ayan, we have 6 at saka 0. 0 means wala. So, pag-compare natin ng 6 and 0, A is greater than, B is less than, C is equal to. Dahil mas malaki ang 6 kesa sa 0 at wala naman talagang ibang mas maliit pa sa 0 dahil 0 ang pinakamaliit na number, so 6 is letter A, greater than. Next, 1 and 2. Ang nauna natin ay 1. So, eto ba ay mas malaki o mas maliit sa 2? So, kung ang sagot nyo ay less than, mas maliit, tama kayo. Ngayon naman, piliin kung alin sa mga bilang kapag pinagsama ay equal doon sa binigay na bilang. Alin dito ang equal to 6? Kapareho ng 6. Ito ba 1 at 3, 3 at 3, or 2 at 3? So, kung ang sagot nyo ay 3 at 3, tama kayo. 3 at saka 3 pag pinagsama is 6. So, 6 is equal to 3 at 3. Next, 10. Alin kaya dito ang equal to 10? 5 at 3, 6 at 3, 5 at 5. Kung ang sagot nyo ay 5 at 5, tama kayo. Yung dalawang kamay nyo, daliri nyo sa kamay, 5 yan. 5 at 5, 10. Pag binilang nyo yung mga daliri nyo sa kamay, 10 lahat yun. Next, 15. Alin dito ang equal to 15? 10 at 5, 6 at 6, o 4 at 8? Pag-isip na ba kayo? Kung ito ang sagot nyo, 10 at 5, tama kayo. So, paano nga natin pinagkukurang para ang mga bilang? Ayan. Una, ang dalawang one-digit na numero, isaalang-alang ang pagkakasunod-sunod ng mga bilang mula 1 hanggang 9. Kung ang numero sa A ay nasa kanan ng isa, pang numero mas malaki ang A kaysa sa B. Kung hindi, mas malaki ang B kaysa sa A. Ikalawa, dalawang magkatulad na number o bilang. Ang dalawang numero ay pantay sa isa't isa, kaya ito ay equal to. Ikatlo, dalawang numero na may magkaibang bilang ng mga digit. So, ang numero na may mas maraming digit ay mas malaki. Kaya ito, mas malaki yung 2. Pero nauuna yung 8. So, ito, nauuna yung mas maliit, kaya is less than. Next, ikaapat,
Ang two-digit na numero na may magkaibang digits sa kaliwang bahagi, ang numero na may mas malaking digits sa kaliwang bahagi ay ang mas malaking numero. So dito, yan, pareho silang two-digit number. Okay? So alin dito, paano natin malalaman? Alin ang mas malaki? So kapag nasa kanan siya, nung number, mas malaki siya. Kapag nasa kaliwa, mas maliit. Okay? So dahil 15 ang nauna, mas malaki siya sa 13. So anong sasagot natin dito? Greater than. Yan. Sana'y naunawaan yung aralin. So, tingnan ko nga, sagutan nyo nga ulit ito. Pag kumprahin ng bilang, isulat ang tamang sagot. Which number is greater than 10? Alin daw yung bilang na mas malaki sa 10? So, that is letter C, 11. Next, which number is the same as 16? Alin daw dito ang kapareho ng 16? Yan, this is so easy. The answer is 16, letter B. Number 3, which number is less than 15? Mas maunti sa 15. So, eto, pareho yan. Eto, mas marami. So, the answer is letter C, 12. Next, which number is greater than 9? Mas malaki sa 9. But less than 13. O, alin ba dito yung mas malaki sa 9? So, etong dalawa yung mas malaki sa 9. Tapos may isa pa, less than 13 daw siya. Ito, kapareho to ng 13. Pero ang less than 13 ay 12. So, ito ang sagot. 12. Na, number 5, which number is less than 17 but greater than 14? Now, unahin muna natin yung less than 17. Alin ba dito ang less than 17? So, eto hindi kasi kapareho siya. Eto hindi din kasi mas malaki ito. So, ang less than 15 na lang dito ay, less than 17 na lang ay 15. Pero yung 15 ay greater than 14. Mas malaki siya. Etong dalawa, greater than ito sa 14. Pero hindi sila less than sa 17. Kaya ang sagot ay 15. So, sana naunawaan niyo ang araling ito ngayong quarter 1, week 5, day 2. Abangan ang ating susunod na lesson. Paalam!